pasyalan natin ulit yung Manukan Pulisyal Katambayan at may dagdag po dito sa kanyang area. Ayo! Ito yung Manukan ni Sir Katambayan, oh. Dati napunta natin. Sir! Pwede rin itong gayahin. So may ano dito, 3 stations ata, 4. Una yung para sa CC1, incubator area, brooding area. So close talaga Katambayan yung kanyang sa CC, oh, at yung sa incubator area. Ito yung mga CC nyo. Madami pa rin po yung pinoproduce ni Sir dito Katambayan. Napakarami po. Yung mga Brahma, yung sisyo, iniba, yung mga malalaki na sobra na ata 2 weeks old. Yan. Ito naman yung iba. Naka-range na din po yung iba. Sa kanya mga ano dito, breeders, iba din yung kulungan. Doon sa kabila din po, Black Australorp dito sa kabila. Ito naman yung mga cross, may mga Rhode Island Red, Hubbard. Pwede talagang gayahin. Yung mga Brahma niya, maganda. Ano, bagong ano ni Sir, bagong area. Ano, kulungan po ng ating mga month old to 2 months old. Ino-open lang po itong area na ito. Kung maganda yung panahon, pwede sila maka-range dito, makagala, makakain ng mga insekto, mga damo. So napakaganda. At pagkagabi, dito na naman po sa loob sila magpapahinga, matutulog. Dito may mga RTL. Yan, lalaki na rin. Napakasimple lang po ng Manukan ni Sir, pero napakaganda, pwedeng gayahin. Yung sa harapan, pang ranging area din sa mga breeders po Katambayan. Pag maganda yung panahon, pwedeng i-open at makagala din po yung mga breeders dyan. Napakasimple na Manukan. Sa pagpasyal po natin sa Manukan ni Sir Katambayan ay may nakita pa talaga tayong improvements po sa kanyang area. Nagdagdag po ng panibagong grow out area para sa kanyang mga manok na ibibenta. Talagang masasabi po natin na may pangilan-ngilan pa rin po na kumikita sa pag-alaga po ng heritage chicken. Sa mga kaibigan po natin na gustong mag-upisa po sa heritage chicken, maganda na ganun yung style nyo po. Para sa ganun ay may sistema po talaga, may para sa mga sisiw, sa incubator area, sa mga breeders, at may para sa mga month old, para sa ganun maka-range din po. Madami na rin po tayong mga napuntahan po ng mga Manukan na talagang napakaganda yung kanilang sistema po sa pagre-release ng mga manok, na pagtungtong ng isang buwan ay pinapa-exercise na po sa labas. Para sa ganun ay mas maging healthy pa po at maging masarap pa po, lalo na kung ipuproduce natin ay pangkarne, nakaka-exercise at nakakakain po ng mga damo. Dito naman po sa atin ay kasi tayo kumbaga cross. So halo-halo lang po, isang releasean, isang range lang po talaga.
So, yung ating pag-produce dito kasi karne yung ating focus, kaya halo-halo yung ating mga manok. Pero pag heritage yung ialaga nyo po, ay dapat ganun yung style. Pwede po talagang gayahin po ang ganung style na manukan. At sobra 1 taon na din po na nag-aalaga siya. At sa susunod na taon, magdadalawa na po. 2 taon na yung kanyang manukan. Nakakasurvive pa rin po dahil sa pagbebenta ng mga sisiw. At minsan nagbibenta po ng pangkarne kung may mag-order. Tamang diskarte lang po talaga para makasurvive po sa pag-aalaga ng manok, para kahit pa paano ay kumita po tayo. Lalo na po sa heritage chickens. At yung kanyang mga breeders naman po doon ay talaga makikita po natin na tumatanda na. Kaya may mga hinanda na rin po siya ng mga pang palit. Dapat ganun ang style sa pag-produce o pagpalit ng mga manok, ng mga babae. Pag tumatanda na, kailangan na po talagang palitan. 2 to 3 years, release na po talaga yan. Ikal na po yung mga matatanda para sa ganun, may bago na naman po tayong pagkukunan ng mga itlog galing po sa mga bagong ipinoduce po natin. Gaya po doon sa nakita po natin sa manukan ni Sir na merong mga RTL na po na nakikita natin na pangpalit. Ganun dapat ang style. Huwag po natin hayaan na yung dati nating manok yung magdidikta po sa pag-produce. Kasi habang tumatagal yung ating mga manok, kahit yung mga native, humihina talaga yung pangingitlog po nila. Kaya dapat na pag matanda na, 6 months from now, meron ka na pong panghanda na pangpalit sa kanila. Ito yung second batch po na sisiyo natin na papisa katambayan. Kunti lang kasi nga nagkaroon din po ng problema sa incubator sa panahon at yung kuryente. Ito lang yung napapisa natin. Kahit walang ilaw po, tingnan nyo ba po kung gaano sila kalulusog, kaliliksi. Sa maganda lang yung pagkain, pure feeds, kayang-kaya po nila maging malusog. At kahit tubig-tubig lang po yan, walang vitamins, wala pong puproblemahin yung ating sisiyo. Lalaking malusog po yan. Pag-aalaga naman po ng sisiyo natin dito sa ating manukan, yan, malalaki na, wala pang sakit, malulusog, walang sipon, tahop na rin yung ating pinapakain. At dito sinisigurado ko po na kada alis po natin, tinatakpan natin ito gamit yung tarpaulin. Tinatakpan natin para sigurado pag umulan hindi mababasa yung ating sisiyo, na magre-resulta po ng pagkasipon po nila. Baka next week po i-release na po natin ito, kasi nga nakikita na po natin na pwede na po mabuhay sila dito sa labas. Gaya po ng isa na yan, i-release po natin yan. Pero bago natin i-release, siguraduhin po natin na maganda yung panahon. Sa ngayon po kasi palagi pong umulan po dito sa Glan Sarangani Province, kaya sisiguraduhin muna natin yung mainit talaga yung panahon para ma-release po natin. At sa dami po ng ating mga manok po ngayon, nasa 50 na po, kasama na po yung mga sisiw. Pwede na po talaga natin ito i-vaccine. Pang depensa lang. Kumbaga maintenance po nila, pwede tayong maglasota plus IV. Yan po sa ating mga alagang manok na native at saka mga upgraded native. Yan po yung laging tatandaan, kung marami na talaga yung manok natin, pwede talaga mag-vaccine po kahit native. Yan na po ngayong araw mga katamayan, at maraming salamat po para sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lobigan. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!